May daughter-in-law ako na Australiana. Yes. Dinala ko dito. Oo. At the time, ito talaga yung ampaho talaga. Oh, naabutan talaga niya nung katong sa una pa. Ako talaga. Grabe, Ang no? talaga. Ang iyak ko talaga. Dali na. Hello, Mami. Oh, ito ma'am ay gawa ni Tatay Digong. Ano po ang mensahe po natin kay Tatay Digong? Very proud kami talaga na naging presidente siya. Ma'am, mensahe po natin sa ating Tatay Digong dahil siya po ay nagpapahinga ngayon. Oh, Tay! Tay, parang kaedad lang yata kami. Siguro mas matanda yata siya, di ba? Masaya kami and very proud of you. Ang laki ng bagay na nagawa mo. Kung marami man silang nasabi na hindi maganda, kunti lang yun. Wow. Mas marami nagmamahal sa kanya. Mas marami siyang nagawa talaga. Kaya minamahal siya ng tao. Kasi maraming yung nagsasabi, within 36 years, kung sana yung mga nakaupo that time, kung ginawa na noon to, medyo kunti na lang sana ang gagawin ni Tatay Digong. Siguro, mo, ang bawat isa may purpose yun. Yes. Baka hindi lang naisip nung una, mga nauna. Hindi naman natin sila i-judge. No? Tama. Baka may mga bagay din sila na nagawa naman na mabuti. Tama. Pero, magkaibang aspeto. Yes, tama po. Lahat sila may purpose eh. Pagka may nilagay ang Diyos, sabi, ito na ang time na dapat na. Tama. At ito ang gagawin mo. Yeah, para siyang gulong, no? Ang gulong umiikot, minsan nasa baba, minsan nasa itaas. Ito na yung pagkakataon na para magalaw na po. Dahil kay Tatay Digong, ito po, may Dolomite po tayo. Ay, oo. Kasi na-experience ko na may former daughter-in-law ako na Australiana. Yes. Dinala ko dito. Oo. At the time, ito talaga yung ampaho talaga. Oh, naabutan talaga niya nung katong sa una pa. Ako talaga. Grabe, Ang no? iyak ko talaga. Ang iyak ko talaga dahil dinala ko. Oo. Hindi ko naman akalain na gano'n eh. Oo. Dahil hindi naman siya gano'n before. Siguro mga younger days ko, yung bago pala ako nag-asawa, dinala rin ako ng husband ko dito. Hindi naman ganun. Pinagmalaki ko rin sa daughter-in-law ko. Oo. Pagdala ko dito, ang baho talaga sa ko lang. Hindi mo alam kung anong gagawin mo doon sa bisita mo. Nagkalesa pa kami, bumaba kami sa kalesa. Social pa ha. Parang king and queen kayo doon. Nagmalaki ko. Pero ma'am, ngayon ay siya po ay nagpapahinga na ngayon sa Davao. At ano po ang mensahe po sa... Nagpapahinga para sa good health lang po niya. Good health niya. Ano lang po ang mensahe po sa kanya? Ay, kailangan habain mo pa yung buhay mo. Kumbaga nabitin ka sa kanyang 6 years sa pag-upo niya? Hindi, kailangan niya na rin ng pahinga. Pahinga. Marami namang mga matatalin. Maganda yun dahil nakapagbigay siya ng magandang halimbawa ng isang leader. Isang leader na talagang dapat ganun pala ang attitude. Yes, tama po. Ng isang, kailangan din pala yung tapang sa isang presidente. Makita niyo yung difference ng CEO lang. Yes po. At ang nakakataba ng puso kasi ang pumalit sa kanya sa pag-upo ay si President Bongbong Marcos. Yeah. Very siya. Hindi mo makakompare yung dalawa dahil professional ito eh. Tama, oo. Professional din lawyer siya. Pero lumaki siya siyempre anak ng presidente. Yes po. Kasi lumaki siya sa disenteng parang siguro. Ay, cowboy. Talagang sa grassroots na talagang Oo nga. sabi nga niya sa squatter pa daw siya lumaki. Tapos puro palakol pa ang grades niya, no?
Masaya siya, masaya. Oh. Proud pala yung, hindi mo pala dapat ikahiya yung mga 75 Ang sabi nga niya, tingnan mo ako, 75, tingnan mo yung mga alalay ko ngayon, mga cum laude pa rin. Pero hindi ko alam kung totoo, hindi, pero nakakatuwa siya kakwentuhan, no? Ay, totoo yan kasi Oh. classmate niya yung mga Oo nga daw. mga kaplaude. Sila, Secretary DOTR ba yun? Yun ang mga train niya. Kasi sa kanya, ang leadership niya, hindi matatawaran. Kailangan pala ang determination niya at saka courage. Yes. Iba kasi siya, pag may gusto siyang gagawin, no matter what, ano man ang comment or iba, basta alam niya na tama yun. Tama pala yung... Goes for it. Yes, tama pala yung sinasabi niya. Ito na po, uupo na po yung kamay na bakal. Natupad naman din talaga, no? Pero grabe. O, pag sinabi niya, talagang gagawin niya. O, tingnan mo naman. Kasi Davao, di ba? Nakita mo ang Davao, napakalinis, di ba? Kahit maglakad ka sa gabi, okay lang. Iba kasi siya. Oo. Dapat ganun. Dapat pala ganun. Siyempre, kumisan, pag nakapag-aral, sabi Vicente na kilos, Vicente na nanalita. Yung pala, hindi rin pala pwede sa lahat ng tao yun. Pero alam ko, mga OFW, namimiss daw nila si Tatay Digong. Oo, kasi ano eh. Alam mo, namimiss ko yung bunganga niya. Oo. Sa Garitso. Namimiss, nakakaano, no? Sinabi niya, talagang ginagawa niya. At saka totoo yung totoong tao. Totoong tao, no? Ma'am, ano pala, siyempre nandun tayo kay President Bongbong Marcos. Ang ating Vice President naman, ano pa ang mensahe po natin sa kanya? Hindi, Sara po. Alam mo yung may isang naging problema sa isang departamento. Nag-comment ako doon. Oo. Sinabi ko sa Facebook yata yun. Oo. Sabi ko, President, PBBM, kasi binuto ko yan. Oo. Dalawa sila. Oo. Sabi ko, ilagay mo dyan si Vice President sa departamento na yan. Oo. Tingnan natin kung di ba yan malinis. Pero iba talaga ang mga Duterte, no? Meron talaga silang isang salita, parang namana na si Inday Sara, kita mo naman yung kanyang action talaga, parang lalaki din siya, no? At meron din siyang, Napakasunod nila. oo, kung ano yung bunga talaga. Ganun din ang ugat to bunga. Puno siyang bunga. may taxi driver. Sumakay ako sa isang taxi driver sa Davao. Oo. Sabi mo naman sa akin, ay naku ma'am, yan si Inday Sara. Oo. Kung takot ang mga tao kay sa tatay niya, mas grabe pa dyan sa anak niya. Sabi ko, bakit naman? Sabi niya, ma'am, Duterte ang tatay, chairman ang nanay. Pero I don't know how true, ha? Oo. Kung chairman ba talaga? Alam ko foreigner ang nanay. Oo, foreigner. Kung chairman. Kasi iba apelyido, no? Sabi niya, naku, mas matindi yung anak kaysa tatay. So, Pero totoo naman talaga yun. hindi ko pa rin na masyado. Kaya hindi naman ako taga-Davao. Oo. Nakikita ko naman sa Davao na na-maintain niya yung Pero nakakatuwa na pamilya yun. Masaya sila, no? proud kami. Oh, yes. Alam mo, nagiging proud ang mga taga-Mindanao. Oo. Noon na, kinakahiya namin mag-Bisaya. Pumunta kang Manila, kay Tiko-Tiko, yung Bisaya mo. Naging presidente si Duterte. Oy, ang proud na namin. Oh, Bisaya kami. Oo. Ako rin, nagbisaya na rin. Ma'am, naka-live po tayo sa YouTube. At saka dito naman, mamaya pong maming gabi, nandun ka na po sa loob. Ayan, si Papa D Channel po. Papa D Channel. Masaya. Yan po, it's me. Papa D Channel. So you have your... My channel. Yes po. Adi, Ako naman may page ako. ano po page mo? Ma'am, sige, shout out mo. Ano po page nyo? Sa Facebook. Yeah, you can follow my Resourceful Lola.
Resourceful Lola. Ay mga kaibigan ha, i-follow nyo ngayon na. Madali na po hanapin niya kasi yung ano mo, profile pic mo, same lang sa face mo ngayon. O ibang profile pic mo. Ay, ayun. Oo. Mamaya, hanapin ko po mamaya. Okay, ina ko yun. Ah? Kasi tataksan ko yung white hair. Ay, okay lang yan. Obvious naman na senior citizen na. Ma'am, ilang taon na po kayo? Secret. Na. I'm going to 71. 71 ka na? Hindi halata po. Grateful tayo kahit paano. Tama po. Tayo. Kaya pag Ibaling pangit. di, sabi daw nila, Buhay langit. di naman totoo yan. Pero ang sabi daw, pag masayahin, matagal tumanda. Dapat ganyan. Oo. Iwas sakit tao. Ay. I-smile na lang. Yes po. Ma'am, maraming salamat po sa pag-interview na napaunlakan mo ako, no? Kahit pa paano sa, Yes po, tayo naman ay normal na talagang nag-update dito sa Dolomite. Siyempre, magtatanong tayo kung ano po ang pakiramdam nyo dito sa naapakan nyo ngayon. Yes po. Not because Duterte has done it. Pero kung sino man ang nagiging brain nito, kahit kami. Yes. Sa Pilipino. Yes po. Thank you so much, Resourceful Lola. Yeah. Yes po, thank you po. Thank you ma'am, bye po.